Okay. So ito naman ang pag-usapan natin mga kababayan. Etong si Jimmy Bondoc, alam naman po natin na isa ring DDS at sumama pa nga doon sa lineup ng Duterte, mga kababayan. Subalit hindi po nanalo. Halak ka. Ngayon, yung ine-expect natin na magpupuntahan yung mga member ng DDS sa ibang bansa sa dahig para dalawin itong si Digong, mga kababayan, at makiisa sa kanilang mga rally. Ngayon, itong si Jimmy Bondoc ay nagpunta doon sa dahig, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Ano ang nangyari doon? Napahiya po ito at pinagtawanan. Bakit kanyo? Nagdadasal ito, mga kababayan, para daw kay Tatay Digong nila. Ito ang kanyang dalangin, mga ka-GP Natics. Ayan, di ba? Nagpunta siya doon. Oh, sabi niya, Panginoon, dinggin niyo ang inyong bayan. Dinggin niyo. Sabi naman ng mga tao dito, sabi ng mga kababayan natin, mga ka-GP Natics, ay ere. Wait lang po. Natatawa ako dito eh. Ba to? Delay. Ayan, sabi nung caption, mga kababayan, oh, si Jimmy Bondoc daw, pray harder. Halak ka. Nakakatawa ito mga, yung caption eh. Wait lang, ayaw bumaba. Ayan, sabi nung caption, mga kababayan, ganun, bitin. Ayan, sabi ng caption, pray harder Jimmy Bondoc, kami pinakinggan na. Kaya nga nakakulong na sa ICC si Tatay Digong. Thank you, Lord. Mga kababayan, Panginoon. Nagdarasal sa Panginoon. Sabi ni Jesus Palsis, dapat kailangan pray harder pa si Jimmy Bondoc, mga kababayan. Dahil alam naman po natin, sino ba ang pinagbibigyan ng Panginoong Diyos? 'Di ba? Ang pinagbibigyan ng Panginoong Diyos, mga kababayan, yung taong matuwid. Bakit pagbibigyan yung tao na may kasalanan? Biruin mo, minumura ang Panginoong Diyos. Biruin mo, mga kababayan, dinuduroan ng simbahan. Halak ka. 'Di ba? Kita niyo po yung mga nag-comment dito. Oh, 3.5 sorry, yung mga nag-react 3.5 K. Oh, napakadami po niyan. Sabi nung nga isa, Barney Rivera, let him be the one to pray it up. Halak ka. Ito yung nag-lawyer na iba ang natutunan. Oh, puro negative, mga kababayan. Pinagtatawanan lang, oh. Tingnan mo yung emoji nila, oh. Puro tawa. Huwag mo kaming isama sa dasal mo, Jimmy Bondoc. Taliwas dyan ang panalangin ko. Halak ka. Oh, sa Panginoon, ng kadiliman siya nagdadasal, Jess. Oh, sabi dito, mga kababayan, team kadiliman or team kasamaan? Halak ka. Dininig naman kaya nga andyan si Daddy Diggs. He is safer there. Mahirap na, baka bahain siya dito. Halak ka. 'Di ba, mga kababayan? Ayun, stupid yung God, 'di ba? Madami naman klaseng Lord. Pasimplex lang si Kuya. Lawyer nga siya. Halak ka. Mga kababayan, tinatawanan po siya ng sambayan ng Pilipino sa kanyang mga pinagagawa. Kasi alam naman natin, abogado. Itong si Jimmy Bondoc, hindi lang siya artista, mga kababayan. Pero sa kanyang ginagawa, ay pinapahiya niya po ang kanyang sarili. Halak ka. Meron bang mamamatay tao? Meron bang, mga kababayan, yung nananamantala sa mga babae? Meron bang yung isang tao napakarami ng babae? Yan ba ay pinakikinggan ng Panginoong Diyos? Halak ka. Oh. Kaya nga siya nandun sa dahig kasi pinaparusahan na siya. Tapos gusto mo? Ano mangyari kay Digong Duterte, mga kababayan? Halak ka. Oh. Dinggin nyo ang inyong inang bayan. Ang inyong inang bayan. Yari ka. Kalokohan mo. Nag-iisa ka nga lang dyan, oh. Halak ka. Meron bang inang bayan na iisa ka lang? 'Di ba? Yung makikita nyo rin yung mga tao na nandoon sa dahig na nagrarally. 'Di ba dati napakarami nila? As in, kahit papaano may 50 siguro or may 100.
Ngayon makikita nyo doon, mga kababayan, wala na sa 20 yung mga tao na nagpupunta doon sa, ano yon, yung Duterte's Park, tapos yung Duterte's Forest. Wala na pong 20, mga kababayan. Ibig sabihin, nanawa na talaga sila. Or wala nang ibinabayad sa kanila kaya ayaw na magpakita. Halaka. Diba? Oh, ang daming kalokohan nito mga taong ito, Diyos mio. Dapat, ituon nyo yung pansin nyo, abogado kayo, ituon nyo yung pansin nyo kung paano kayo makakatulong sa bansang ito. Hindi yung nag-aabogado kayo dun sa tao na nakakulong. Halaka. Diba? Dinadamay nyo pa ang Panginoong Diyos. Na kunwari, ito ang hiling ng taong bayan. Yari ka! Anong tawag mo dun sa mga tao na humihingi ng hustisya? Yun ang taong bayan kasi matagal na nilang hinahanap na mabigyan sila ng hustisya. Matagal silang naghanap, nagantay ng pagkakataon para itong si Digong Duterte ay makulong at maparusahan dyan sa dahig. Halaka. Dahil kung dito sa Pilipinas, injustice, puro justice. Lalong-lalo na nung panahon ni Digong, hindi yan pinakikinggan. Biruin nyo mga kababayan, balikan ko na naman yung sinabi ko kanina. 'Di ba? Kung walang kasalanan, bakit kailangang humiwalay sa Rome Statute? Kasi they wanted to avoid na sila po ay maparusahan at maging accountable dun sa mga nangyaring patayan. Oh, bakit ka pakikinggan ng Diyos? Alam nyo ba sa mundo ng spiritual, mga kababayan, mga ka-GPnatics, meron lang akong i-share. Sa mga manggagamot, sa mga manggagamot, yung yung manggagamot sa spiritual, hindi yung mga doktor, hindi sa medisina. Kapag ang isang pasyente ay pinasukan, halimbawa pinasukan ng black magic, tapos may mangkukulam or mangbabarang, kapag halimbawa sila po ay nakapatay na, 'di ba? Hindi lang yung basta biktima na buhay pa, basta sila ay nakapatay na, kapag yan po ay pinarusahan, mga kababayan, ang parusa ay kamatayan din noon. Tatablan kaagad sila. Kahit na malayo pa yan o kahit hindi mo pa didikit yan sa katawan, kahit malayo pa lang tinatablan na kaagad sila. Kasi nga, mga kababayan, yun po, kumbaga, sobrang malaki na yung pagkakasala kasi kumuha na sila ng buhay ng isang tao eh. Anong kinalaman? Ba't sinasabi ko ito? Mga ka-GPnatics, ganito rin yan. Kung magpaparusa ang Panginoong Diyos, mga kababayan, kung marami nang napatay ito, si Digong Duterte, hindi na yan pagbibigyan. Halaka. Bakit pa pagbibigyan yan? Diba? Dapat niyang pagdusahan ang kanyang mga kasalanan. Ang mga buhay na kinuha niya, buhay din ng kapalit. Lugi pa nga eh. Napakaraming buhay niyang kinuha. Isang buhay lang, mga kababayan, ang binabawi sa kanya. Or sabihin natin, panahon niya. Di ba? Yung panahon niya, ang ibinabawi sa kanya. Kasi ngayon, nakakulong na siya eh. Siya ay nagbabayad na ng panahon doon sa kulungan. Na instead, dapat nakalaya siya. Pero yung kanyang kalayaan, yun ang nawawala. At syempre, pag nawala yung kalayaan mo at matanda na siya, papunta na rin siya sa punto na yung buhay niya na ang kapalit. Diba? Sabi ni Michael Aluwag, napuna na ni Kaufman yan, GP, na dapat umiwas ng mga supporters ni Digong dahil makakapagbigay lang ng negative results daw sa kaso ni Digong. Nasa latest na naman na statement, GP, kaya wala na. Halaka. Alam nyo, mga kababayan, sa totoo lang, kitang-kita na rin yan ni Kaufman na hindi mananalo si Digong Duterte dyan eh. Sa dami na ng kanilang petition na ginawa, 6, 5 na ata, yung puro rejected. Pero patuloy pa rin sila, kaya nga narrative na ng mga Pilipino eh. Narrative na ng mga DDS yung ginagamit ni Kaufman ngayon dyan eh. Halaka. Diba? Anyway, mga kababayan, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod na live stream natin. Bye! See ya! Ingat po kayo ha! Go Philippines! Go Philippines! Go Philippines! Go
pag-ibig mo sa bayan walang kahambing. Sa bawat sugat, ikaw ang naghihilom. Pag-asa at lakas, sa'yo tutugon. Yeah, go Philippine, taas noo di pabubuwag. Kasaysayan natin, di mabubura na sinungaling at huwag. Fake news, dapat nating labanan, buksan ang isip